Alang sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, please open your Bible to Isaiah 9:6. Akong basahon. May I request everyone to please stand. Ang yun nakuha na sa pagbarog palihog. Akong basahon ang English. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Let us pray. Father God in heaven, salamat kayo, Ginoo, sa imong gugma kanamo. Salamat, Ginoo, sa imong kaluoy. Salamat, Lord, nagkaroon buntag, magkatuon kami, malandong kami sa imong pulong. Salamat nining mga katawan nimo, mga tumutuo, mga nagtuo sa imo, Ginoo, na makapaminaw sa imong pulong. Panalangin imong pulong, masabta namong kini sa among mga kinabuhi. I-bless, Lord, ang imong pulong na maghuli ni Ginoo sa among mga balay karon nga buntag, na kami balon panalangin nga nakuha o kinsa man Ginoo karon ang nagmulayon madasig sila tungod sa imong pulong. Kinsa man Ginoo karon Ginoo ang kinahanglan sa pagbadlong kini imong pulong magbadlong kanamo. Kini imong pulong, Lord, maghatag kanamo labos sa tanan sa kadasig kalipay sa pagpadayon sa pagpangalagad nga ng kanimo. Among ginatugyan ang tanan, we trust you, dear Father, sa imong pulong karon in Jesus' name. Amen. Balik sa paglingkod, ang atong mga tulang taon, verse 6, kay ngani kanato ang usa ka bata na himugso, ngani kanato ang usa ka lalaking anak gihatag, ug ang kagamahanan manaa sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga kay bulungan magtatambag, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga man, ang prinsipe sa kalinaw. Karon nga buntag, atong pamamalandungan kay atong niagi natun-an manato ang kaibulungan magtatambag karon ang gamahanan nga Dios, the mighty God. Atong topic, the mighty God, ang gamahanan nga Dios. Kung atong lantawon mga kaigsuonan, ang Isaias nabilong siya sa Old Testament. Ang Bible nabahin sa Old Testament and New Testament. Ang Old Testament naglantaw sa New Testament. Ani nga time di propesya or di tagnan niya Isaiah, kaysa Isaiah usa ka propeta sa Dios o magsusulat sa pulong sa Dios. Iyang gipropesya nga si Kristo Jesus mataw. Wala gisulti nga si Kristo Jesus, but mga tulang taon iyang gilantaw, iyang gitug-an, hiniangan din kanato ang usa ka bata na himugso, may mugso. Hiniangan din kanato ang usa ka laking anak gihatag. For unto us a child is born, to us a son is given. Naay matao nga bata o kini ihatag sa tao. Munang mga kaigsunan, 700 years natuman yun ang gipropesiya ni Isaiah. Pag-abot sa New Testament, Matthew and Luke, gisgutan ang pagpagkatao ni Kristo. O natuman yun. Kaya Ginoo, once galing nga musulti siya, matuman yun na. Kaya Ginoo, din siya kapamakak, ang Ginoo nato masaligan, ang Ginoo nato kaya istorya siya, o di siya masipyat. Muna mga kaigsunan, gikan sa pagpagkatao ni Kristo, karon 2,000 years ang milabay. Sa pagsulat ni nga Bible, aning Isaiah's maybe size, naa na siya posible yun, magkabot siya og 2,700 years, more or less. Muna nga kaigsunan, isa tamingon nga kanagyon, more or less. Kaya wala man gibasa, pero base sa paglantaw sa mga scholars, mga kaigsunan, 700 years ay pagyud na tao si Kristo. O kung atong inungtukan, ang atong gilantaw, ang titulo ni Kristo, ang gisgutan sa verse 6 na natao magyatag mo ni si Jesus Christ, and then nasa titulo, may kag-title gani pareho sa abogado. Panahon na dili pa gani siya bar exam, di pa na siya mayroong attorney. Panahon na makapasada siya sa bar exam, diya sa mayroong ang iyang titulo, attorney. Kung kana siya nga doktor, panahon na nakapasada siya sa medicine,
sa exam sa medicine, ay sa may mong doktor. Iyang titulo, doktor. Si kapitan, naimo siyang kapitan sa panahon nga na-eleksyon. Ilan naka-eleksyon ang milabay siya na itong kaimong kapitan. Ang iyang titulo, Kapitan Rudy Dakinan. Pero mga kaigsuonan, ang titulo sa tao, mubo lang. Pero si Kristo, ang titulo ni Kristo, gikan kaniadto hangtod karon magpabilin. O naay upat ka titulo nga gi-reveal ang pulong sa Ginoo, ang atong teksto, ang verse 6. Kay ngani kanato ako sa kabata na imugso, ngani kanato ako sa kalalaking anak yatag, o ang kagamanan manasa ang abaga mo ni Jesus Christ na titulo. Unsay titulo? O ang iyang ngalan, kinsay ginganlan usahay nga pastor. Ang akong titulo, pastor Glendon. Ba, ang iyang ngalan, Jesus Christ, pagkatawgon kay bulungan magtatambag. Ngayon atong ito na miaging Domingo. Karon ang ikaduha nga titulo ang atong topic. Yung sa ikaduha nga, kay bulungan magtambag, ang ikaduha, ang gamahanan nga Diyos. Ang topic na ito karon, ang gamahanan nga Diyos. First time na ito lima, mawali sa pila na katuig diri, sagara, anak mawali ka, gabit sulong yun. Karon pag nato ni bantayan, karon pa na ako nina nabantayan nga atong pagminsay, kini lang yun nga text ba? Kini lang yun. Kay bulungan magtambag, karon nga buntag, ang gamahanan nga Diyos. Palihog, maminaw ta, kay kini nga mensahe para ni sa atong tanan. Samtang kita nagasaulog sa pagkatao ni Kristo, muning word Christmas, sa ato karon gitawag Pasko, ang hari sa mga hari o ang Ginoo sa mga Ginoo, ang atong Dios karon mga kaigsuonan, ang atong hinumduman nga ang lahom nga kamatuoran sa Isaiah 9:6, mauning panahon nga wala pa si Kristo mataw mga kaigsuonan. Kini nga bersikulo nagulagway sa Mesiyas. Kini nga bersikulo nagulagway sa perpekto nga Dios. Perfect God. Hindi ka perpekto. Wala gyud sayop nga Dios. Wala gyud bahid nga pagkatao. Dahil sa perpekto nga Dios, o ang perpekto nga Dios magpakatao sa perpekto nga pagkatao. Dili pwede nga magpakatao siya nga half lang tao. Kundi lang iyang yung pagpakatao, perfect man. 100% God, He is a 100% man. Saktan? Ang Ginoo, kay ngani ka na to ang sa kabata na imugso, Jesus Christ. Ngani ka na to ang sa kabata, gihatag, kini nga bata, perfect yun siya na tao. Kaya kung dili sa magpakatao, dili sa perfect nga halad, inihaw dito sa cross sa Kalbaryo para magbayad sa atong sala. Magpakatao din siya. Karon na buntag, we'll focus on the title, The Mighty God, ang gamahanan ng Diyos. Kaya ang giisgutan man sa atong teksto mao si Jesus Christ, ang pangutana. Muna yung sa seminary, muna yung kitawag IQ. What does it mean to call Jesus the Mighty God? Unsay kahulugan sa pagtawag kang Hesus nga gamahanan nga Dios? Unsay kahulugan? Unsa may pasabot? Ang tubag, ang titulo nga gamahanan Dios nagapadayag sa tinuod nga kinaiyahan ni Kristo Jesus nga dili lamang nga siya nagpakatao o nagpakatao sa kasungan, apan siya Dios gayud nga walay kinutuban nga gamhanan or gahom o otoridad. Ato makita ang nagpakatao nga Dios nga si Kristo Jesus. Unsay kahulugan sa pagtawag ng Hesus nga gamahanan nga Dios? Ang kahulugan niya ng magkaigsuonan, siya nga Dios na ay walay kinutuban nga gahom o otoridad. Walay kinutuban. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pinaagi siyang baba, gibuhat ang tao. Pinaagi siyang word. Pinaagi siyang baba, gibuhat ang mananap. Pinaagi siyang baba, sun, moon, and star, bulan, bituon o kalanggam. Bulan, bituon o adlaw. Pinaagi sa baba, ni abot. Pinaagi sa baba sa Dios ang yuta.
O ang tubig na sana na split. E ganyan to, void man, walay sunod ang kalibutan. Pero tungod sa kahom sa Diyos niabot ang mga mananap, mga langgam, let there be light, and there was light. Wala pa, ito pa. Walay kahayag, pag yun sa Ginoo. Let there be light, and there was light. God is powerful. Inanakagamanan ng atong Diyos. Pag ngayon, mighty God, He is powerful God. Gamhanan siya nga Diyos. Walay kinutuban ang iyang gahom o ang iyang otoridad. Ikadua, what are the practical implications of acknowledging Jesus as the mighty God? Unsay implikasyon para sa ato nga mga naakaroon diri? Ang tubag, kaluwasan para sa tanan ng mutuo. Pasalamat kita ang Diyos nato ang Diyos nato gamanan kay kung dili siya gamanan, dili siya makahimo sa pagpakatao. Diyos yun siya, tagalangit siya, kung ano mahimo niya pagpakatao. Imagine, Mary, tao siya. Walay ilabot sa iya, pero kalit lang. Ang gahom sa Diyos, pinala, grabe kagamanan ng Ginoo. Kung natao ng grabe ka, misteryoso, ang gibuhat ni Christ Jesus, para lang luwason kita. Unsa ito ba? What are the practical implications ni mga kaigsunan sa atong kinabuhi? Tungkol kay kamanan ng Diyos, kaluwasan para sa tanang mutuo. Kaya ang mutuo ram gyud maluwas. Ingon sa Bible, ang mutuo ra may maluwas. Kung unang abutan nato pagkatunan, ang gamhanang Diyos o ang Diyos na nahimong tao. Verse 1. Ang gamhanang Diyos mo ang Diyos na nahimong tao. Ito yung ginako ni Bisayek Tarong. Ang gamahan ng Diyos, mga Diyos na nahimong tao. Kung ato lang taon ang John chapter 1, verse 1 to 4, muna siya ang iyang verse yun. John chapter 1, verse Matthew, Mark, Luke, John. John chapter 4, chapter 1. Na may Bible sa inyo, basahon ako. Sa sinugdan niya ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong Diyos ang sa sinugdan diya ang pulong. Gipropesiya ra si Kristo. O ang pulong uban sa Diyos. Kung atong lang taon, Jesus Christ, He is, sa wala pang kalimutan, naa na si Jesus Christ. Hindi nga ba yung word? Sa wala pang kalimutan, naa na si Jesus Christ, naa na siya. Ipasabot na sa verse 2. O ang pulong Diyos. Ang pulong Diyos, tungkol kay sa verse, ang pulong, ang propesiya ng si Kristo matao, sa verse 14, ang pulong nahimong unod. Meaning, ang pulong ra, ang word nahimong tao. Yun niya, o nipuyo, uban, asa nipuyo? Uban ka na kanimo. O among nakita niya ni Maya, ang Maya ingon nga iya sa buktong gipakataong aman, puno ka sa grasya o kamatuoran. Ang punto nato mga kaigsunan, ang gaman ng Diyos, mao ang Diyos nga nahimong tao. Verse 2, kinisya sa diya sa sinugdan, uban sa Diyos. Sa sinugdan pa lamang, sa pag-create sa kalibutan, walang ang kalibutan, God exists na, nag-exist na ang Ginoo. Naa na siya. Naa na siya. Verse 3, ang tanang butang na ngahimo pinaagi kaniya. Bisan ang pagpakatao. E nga no, gamahanan ang Diyos. Kung sa atong topic, gamahanan nga Diyos. Ang gamahanan nga Diyos, ang Diyos na nahimong tao. Kung atong lang taon, ang Hebrew word for the word mighty God, kanang mighty God yung apulong, kung basahon mo na sa Hebrew, El Gibor, wala ko kabalon sa right na pag-istorya na, pero nagakahulugan siya, strength, power, invincibility, bot pasabot, kusog, gahom, o dili mapukan nga Diyos. Maunang kung kitang tao na kita sa mga problema, nakita sa mga kaluyahon, walay laing maghatag sa atong pusog. Only Jesus Christ. Kung naa ka sa mga problema, ang imong silingan, makahap man. Pero imong silingan, usay, hapakon ka, libakon ka pa niya.
Pero Jesus yun, siya rin ang makahatag sa atong perfect na kusog para makasugakod kita sa atong mga problema. Dahil ni kadua, power, gahom. Gitagaan ta niya bitaw mga kaigsunan og ginagitawag, the mighty God empowers us. Kanang ginatagaan ta niya kusog mo nang sa Philippians chapter 4 verse 13, mabuhat ko ang tanang pinagi kang Kristo nga nagalig-on kanako. Wala yung galing-on sa imo sa ako, only Jesus Christ. Amen? Ba, only Jesus Christ. Dayon kining og dili mapukan. Ang Dios dili mapukan. Grabe ang Dios nato mga kaigsunan, di siya mapukan. Kini ang identity ni Jesus. Mo ang titulo ni Jesus, isip Dios. Did you know, the FPC family Christians, ang gibuhat ni Kristo mapagpakatao, usa ka misteryoso kaayo, apan ang kamatuoran kung ato sabton gyud kaayo. Tungod ka na sa dako kaayo nga gugma sa Dios sa tao. Imagine, God the Creator nagpakatao. Self-emptying, baka ng word na self-emptying, sa Greek word na siya, kenosis. Kanang kenosis niya mga kaigsunan, kini nagpadayag sa dako kaayo nga gugma sa Dios kanato. Ang illustration kini, mo kini. Na ako ni usa ka gamahanan nga hari. Hari siya, ug tungod kay hari siya, naghari siya sa dako kay naging harian. Naa sa iya ang tanan, iyang gusto matuman. Puno siya sa gahom o seguridad. Apan, nipili siya nga mubiya sa trono o muadto sa layo kayo dapit o magpuyo o bansayan nga tao. Grabe ang pagpaubos sa usang kahari. Nawa sa pagkahari ato siya sa mga tao ngayano. Sama ni ini si Jesus Christ. Ang gamhanan niya Dios, mipili siya nga mubiya sa himaya sa langit para mataw sa mubok nga pasungan. Aron ipakita ang iyang dako kaayo nga gugma para sa imo ug sa ako. Muna'y pasalamatan sa tao, pasalamatan sa Kristohanon. Ikaduha, ang gamhanan niya Dios mo ang atong manluluwas. Ang pangutana na gidawat na ba nimo ang gihatag? Ingon sa Isaiah, for unto us as a child is born, unto us a son is given. Na tao, gihatag. Ang pangutana, ang gihatag, gidawat mo na ba? Second point, ang gamanan niya Diyos, mao ang atong manluluwas. Gini gamanan niya Diyos, may atong manluluwas, gamanan niya atong Diyos. Ba, pinakalindot na mga kaigsunan nga, na kay amahan, na kay Diyos na gamanan. Pasalamatan ni mo na igsuon, ang Christmas dili lamang kini usa ka history nga nahitabo, but this is the reason para matuman ang plano sa Dios alang sa kaluwasan. Paminaw, si Jesus lamang ang makaayo sa gap taliwala sa tao ug sa Dios nga naputol tungod sa sala. Si Jesucristo lamang ang makaayo sa relasyon taliwala sa tao sa Dios nga naputol tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. And that's why normal ng tao gabuhat og sala. Usahay gabuhat ang sala. That's why. That is normal because we are all sinners. Pero wala ang Ginoo ng plano. Napasagdan lang ang tao. Yung Old Testament kiplano sa Dios, luwason ikaw. Mo nang iyon niya. Kung yung natawag ng Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, kay gigong magay sa Diyos ang kalibutan. Nga tungkol niya, nag-ihatag niya yung mugtong anak, guys, gutasan dako, kay nagugma sa Diyos. Ano ang tala niya, musalig ka na dili malaglag, kung dili may kinabuhi, walay katapusan. Guys, gutasan magigsunan sa grasya sa Diyos. Dili kita ngayon sa grasya o kaluoy sa Diyos, pero kita gipaguran kita sa Diyos tungod kay palangka ka sa Diyos. Una ang di ta magmahay sa Diyos, kung pobrita, di ta magmahay sa Diyos nga inani lang ta.
nayo sa illustration na si Juan naa siya'y mga talabnon na siya kapuyo sa bukid o tungod kay ang atong kalibutan karon ano bitaw ang unsa kay na kanang tayo nga kapamugas ta kay dagan abot unsa kay na panuig dili buklas ba kung panuig kung kita na karon kay bisag panuig kay ang init ulan ang tingulan ang tingulan tinginit muna di kakaligayan nga kakapili din ang farmers tinuod na ang naipamukang kamuan mo gyapon sa tibok nila nga baryo o dito ko nga village mga kaigsunan grabe nag-isod yun sila tungod kaya tigagmay lang pero nayo sa katao nga dili gakawad at kalipay mao na siya siwan Ami siya kakawad ng kalipay, dili ni siya nanangunat, tinood ni siya ng istorya. Tungod kay, naa sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ningon na niya mga bata, mga anak, naata karon diri. Kabalo mo nganong kita magmaluya-luya, mag-smile at magpadayon lang dyan po maglalaga, bisag lisod ta, tungod kaya tapasag di sa Ginoo. Kanang atabay nato dira sa tibok village, wala ka man muna pasalamatan nato sa Ginoo. Nabisag, kamay lang ato nga, di ko kira. Ugma na, mag-andam ta kay ugma, atong i-invite ang tibuok village, magkaon sila diri sa ato. Pako kabalo, kung sila lang gibuhat, pas nagbakili sila. Kung ba sa gibutan, magpakaon sila sa tibuok village sa ilang lugar, sityo. Pagpakaon nila, ipamutanan sa mga tao. Hoy, Juan! Taliwala sa kalisod sa atong village, nga nung nahimo ni mga pagpasalamat sa Ginoo o pagpakaon sa among ingon niya. Kabalo mo, nga nung nagpasalamat ko, kay taliwala hinay kayo ang gamay kay atong ani, pero wala gyapon ko pasagdi sa Ginoo. Akong pamilya o kanang atong atabay dira ng biyak tagasalig, wala pa gyapon kaubsi. Ang punto ni Juan mga kaigsunan sa mga tao. Kung ato matayim, kabalo mo, nalipay ang mga tao, kung ato matayim sila po, nagpasalamat sa gamay lang nga butang. Usahay ang tao mo, nalit sa Ginoo, kung naasadag ko ng mga butang. Kung linipo na galing ka, pasalamat ka sa Ginoo, pero kung 20 pesos. Kung gamay lang ang panalangin nag-abot sa ato, kapasalamat ka sa Ginoo. Huwag yak nalis na ito ang Ginoo. Mga kaigsunan, kung ikaw nga tao mapasalamaton sa kaluwas kinakay Kristo sa imong kinabuhi, magamay o madako pagkapasalamat ka kaya naman, naapay labaw ani nga nabatunan ako ang Ginoo. Nga bisag unsay moabot sa ato nga mga pagsulay, na Dios na dili gabiya sa ato. Di ka punta ka kaubsan, pagkakaon gyapon ta amen. Tinuod ba na? Napagyapon, buhi pagyapon ta mo na pinakadako kayo na to nga kuhan sa Ginoo, kaya pinaskuhan sa Ginoo. Mabisag wala pa takadawat. Ambot na ko ako makadawat. Iba ang joke na. Christmas is the beginning of this journey to the cross. Ang Christmas, primero nga ang sa gospel. Naitulog ay importante sa gospel. Ang pagpakatao ni Kristo, ang pagpakamatay ni Kristo, o ang pagkabanhaw ni Kristo. Because the gospel, mao ni siya ang si Kristo nagpakatao, namatay, gilubong, ug sa tulo ka adlaw na banhaw. Dili mamatay si Kristo, dili mataos, dili perfect ang pagpalansang sa krus sa Kalbaryo aron bayaran ang atong sala. Kung si Kristo wala na tao. Munang beginning ni mga yun. Importante gid kay siya. Muna nga celebrate sa Christmas, nga celebrate sa pagpakamatay ni Kristo, then pagkabanhaw ni Kristo, wala itong gina-celebrate. Nga naman, anak kita sa Diyos. Pero sa mga tao nga walay Diyos, dili na sila. Wala, di na pagkapasalamat. Wala na, pero kita nga nakaila sa Ginoo. Gipasagdan ba ta sa Ginoo? Wala. Ikaw, mga tanan ko sa inyo karon, gipasagdan mo sa Ginoo? Wala. Wala ba? Wala kita kaluwasan kung walay Christmas. Colossians chapter 1, verse 15 to 18, atong basahon. Saan ay oras diya?
Ha? Okay na. Colossians. Ikaw man nasa ta. Sikan po, interpret na rin. Colossians chapter 15. Colossians chapter 1 verse 15 yan. Colossians chapter 1 verse 15 to 16 to 18. Tingnan ako, basahan ko ha. Kinsa mo ang dagway sa dili makita nga Dios ang kinamaggulangan sa matag minugda. Kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang gimugna nga tuwa sa langit o nga niya sa yuta. Makita o dili makita bisan nun sila o mga trono o mga kagamanan ng mga pamunuan ang o mga gawom. Ang tanang mga butang gimugna pinaagi kaniya o alang kaniya. O siya ang una sa tanang mga butang o pinaagi kaniya ang tanang mga butang naghugpong. O siya mo ang ulo sa lawas ang iglesia. Kinsa mo ang sinugdan ang panganay gikan sa mga patay aron diya sa tanang mga butang siya makabaton sa pagkalabaw. Kinsa ni? Si Jesus Christ. Jesus Christ ang gamahanan Dios na mao ang nagpakatao. Ang ikadua, ang gamahanan Dios mao ang atong manlo luwas. And thirdly, ang gamahanan Dios naghatag kanato og gahom. Naghatag kanato kusog. Every day. Isa kasa kita pa imon. Nayo sa katao, imagine ko nato, nayo sa kabarko nga nawala sa dagat. O sa kabarko nga nawala sa dagat. O nagasagubang sa kusog kay mabagyo. O mingon ang saning captain, ingon sa kapitan. Bisag kung saon na ako'y kuwaton, ispilahan ko man pero di naging ko makaya. Hindi na ginako ko makaya. Wala naging kong paglao. Hugyaw na sa mga masakaya sa barko. Kaya wala. Di naging kaya sa kapitan. O sa kalit lang, niabot ang dako ka barko. Dako pa kay sa ilang barko. Nga mga apan niabot ka na barko, nga pang-riskyo. O ilang giriskyo ang barko, kaya naa sila'y capacity nga makaluwas at itong barko. Ang application niya, sama niya ang katawan sa kalibutan. Nawala sa bagyo sa sala. Dili lamang makaluwas sa kaugalingon. Hindi kita makaluwas sa itong kaugalingon. Si Jesus, ang gamahan ng Diyos niabot. Isip atong manuluwas. Nga naghatag ka na ito grasya sa kaluwasan. Naghatag ka na ito sa iyang gugma. Naghatag ka na ito sa kaluoy aron kita maluwas. Mga kaigsunan. Yan ang ikatulong. Ang gamahan ng Diyos, naghatag ka na ito gahom. Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things. Mabuhat ko ang tanan. Pinagi kaniya nga nagaligoon ka na ako. Kung natay Kristo sa atong kinabuhi, di tagakawanan ng paglaong. Kay kabalo kita. Nga Ginoo na ito wala nagbiya, nagpasagad sa ato. Mga kaigsunan, mangutanan ko sa inyo. Gipasagdan ba mo sa Ginoo? Gipasagdan ba ta sa Ginoo sa panahon sa COVID? Napay namatay? Wala. Sa panahon nga lundong, gipasagdan ta sa Ginoo? Wala, kakalanan ng ginunta. Dili ta gapasagdan sa Ginoo. Kaya nga ang atong Ginoo, di siya gapasagdan sa iyang mga tao. Sa panahon nga atong naangkon ang kaluwasan, dahil mo nakita ng mga anak sa Diyos. Kung kaniadto hopeless kita, wala kita'y paglaom. Now, we have hope. Nakita'y paglaom. Hikalan kong so, nakita'y paglaom. Nagundiri. Na ay nag-post. Ambot nakita mo sa post. Kung sila naman kinabuhi, di nagkakaroon ng problema. Nananisa nga nag-reply, niya, Dong, ang problema sa kalibutan, di na magkawala. Dito na sa langit ang walay problema. Mga kaigsunan, nung sagot pasabot, we are hopeless. Siguro mingon ka sa kalibutan, wala kay paglaom. Pinata ka na kay paglaom. Kaya dili tagakahimong bato sa kalibutan na atay langit nga kapaduanan. Kana kung tinuod ka na naluwas. Pana kung ikaw nagdawat ng tuon na kay Kristo Jesus. Unang ang relasyon importante kay naguba man, gibalik ni Kristo, unsa ni buhaton, imo ang dawaton si Kristo. Mura na, importante. Grabe ka importante mga kaigsunan.
Kung kaniyadto kita, inani kita, naulipon kita sa sala, karon nakagawas na kita sa sala. Kung sa una, tigbuhat kita sa sala, karon di na kita gabuhat og sala. Kung kaniyadto walay relasyon kita sa Dios, now, anak na kita sa Dios. Pataas ng anak sa Dios. Kung tungod sa gibuhat sa Dios kanato, gipeldi ni Jesus ang gawon sa sala ug kamatayon. Kini maghatag kanato kadaugan sa tanang hagit sa kinabuhi. Tungod kinaa kita Kristo, sa atong kinabuhi, tanang hagit sa kinabuhi, problema nga atong kakatubang, kaya na ito kay naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Ang walay Ginoo mo na walay paglaom. Pero kita na na Kristo, naatay paglaom. Imagine na ito, tapusod ko ni sa self-illustration, naman na ta. Naayo sa kagamay nga langgam. Ato ko siguro mga tao, marag, kisa nang gatog lagyo gani nga langgam. Manataas kayo pareho sa agila niya example. Unsay pa rin kanang taas ka po niyang kakakon ba nga langgam. Kanang gamay-gamay lang. Kalugay, makatro mas taas pa. Sige, kalugay na lang. Kalugay man ang kayo pa. Na ako na kalugay. Gusto niya mo kung saan ko malapit. Yun di sa kaabot dito kay bagyo man. Grabe nga hangin ba? Di niya sa usan. Grabe hindi yan. Iyagagwan. O kalit lang na iniabot ka, gilain mo sa gila. Uy, giling sa pa. Galugay, diri sa ako. Diri ka sa akong gining, diri ka sa akong, dapit sa akong dugan. Ako'y paala sa imo sa mga hangin. Diri lang ka, kapitan nila. Ang Diyos, o hanto, nakaabot sila padulan. Na ako'y implication na inyong teksunan. Sama niya ng Diyos, bao ang naghatag ka natong kusog. Ga-proteksyon siya kanunay. Bisag unsang bagyo sa kinabuhi, tungod kay ngano, dili siya gatugot, nabiyaan tanya kay naa siya. Ingon sa Bible, I will never leave you. Bisag unsa pa imo abot, na ako mag-uban sa imo. Dili po pasabot nga na imo kang Kristo, wala kay problema. Pero ignan ta ka, sa tanang problema, na ay Diyos nagauban sa imo. Kung sa'yo kay tugot lang sa Diyos, kung maagi ka problema, kay gusto niya magsalig ka, dili sa imo kaugalingon. Ingon sa Psalm 62 verse 8a nga, trust in the Lord, trust in Him at all times, you people. Yun niya, salig ka nako sa tanang panahon o katawan. Nga naman, usahay di tagasalig sa Diyos. Gasalig daw sa atong kaugalingon. Ingon sa Bible, at all times, magsalig ta sa Ginoo. Kung naatay kwarta, magsalig ta sa Ginoo. Kung wala tay kwarta, magsalig ta sa Ginoo. Kung saan na gani kung kapakasal, na kapakasal gani, for better or for worse. So to, sa kalipay o sa kasakit, salig sa Diyos. Kung sa pagyod, sa kasakit o sa for better or for worse, sa kalisod o sa kamugaway. Magpasabot, sa kalisod o sa kamugaway, padayon magsalig sa Diyos. Tanang panahon man. Pag nakakay problema o wala kay problema, salig sa Ginoo kay sa tanang panahon, saligi siya. Then unsa man ang atong buhaton. Mga kaigsunan, acknowledge Jesus as the mighty God nga makakaya siya sulban sa ako ug imong problema. Siya ang makatabang kanimo o kanako para ikaw ug ako magmadaugon sa mga hagit o pagsulay sa kinabuhi. Siya lang yun ang makatabang. Unang salig doon sa iyaha. He is the mighty God. Siya ang gamahanon niya Diyos. Acknowledge siya na nasa sa imong kinabuhi. Di ka niya pasagdan. Ikadua, seek His power in our lives. Pangita ang gawin sa Diyos. Nasa sa imo, katabang. Dahil ni katulo, sa akong alagad sa Ginoo o sa inyo mga nagsigil. I-share na to kung sa kamayong Ginoo sa atong kinabuhi. Pakigbayan na to sa uban. Kabalo ba ka aray? Kabalo ba ka aray? Wala hindi pasagdan sa Ginoo. Gasalig ko din sa Ginoo. Ano ba ang mga pulong ba? Kung ka-share na kalimta sa mga chika ni aray o ni Uroy, i-share na to sa kamayong Ginoo sa atong kinabuhi. Share His love with others. The mighty God empowers us. Ba?
gatabang sa ato sa tanang pagsulay nga atong patunan. Okay, wala na siya maging sunan. Na ay Diyos, labaw pa sa agila. Nga matabang sa imong sa ako. To God be the glory. Salamat sa iyong pulong nga atong natunan. Ang Ginoo panalangin. Unsay oras? Closing prayer na tadayon. Benediction tayo tadayon. Magkuhan na rin. Bunutan na rin sa renta.